Hello everyone! Again, welcome back to my channel! At sa video ito guys, ay meron akong isi-share sa inyo. It's about my faith. At ito yung pinanghawakan ko sa mga plano ko sa buhay guys. Kung paano mangyayari ang aking mga inaasahan. And pasensya na guys, hindi ko pa nagagawa yung aking salon tutorial. Wala pa kasi akong model sa ngayon. So naghahanap pa ako ng perfect na model para sa mga tutorial ko. Kaya guys, abang-abang lang muna tayo. So ngayon guys, ay encouragement muna tayo. At kwento rin ito about my journey sa salon. At ito ay kwento kung paano ko ito natitayo. Lalo na nung panahon na yon, ako ay isang simpleng empleyado lang din sa isang kilalang salon. At nung time na yon ay nangarap din po ako na makapagtayo ng sarili kong salon. Sobrang love ko po ang mga trabaho ko sa salon. At sa totoo lang guys, lahat naman ay nag-uumpisa sa imagination or nangangarap lang muna tayo. Hanggang sa nagkakaroon na tayo ng vision. And once na pinaniwalaan mo yung power of creativity, pwede palang maging totoo and reality talaga. At ito po ang sabi sa Ephesians 3:20. Sa kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. So, ang imagination po ay isang image. Mental picture ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Imagination ay isang kaalaman na nagbibigay sa atin ng kakayanan. At katulad na lang po ng airplane na nag-umpisa lang po siya sa isang napakayamang imagination. Yung nag-imbento po nito ay naniwala na pwedeng lumipad ang isang mabigat na bagay. Ngayon po, yun ay yung airplane na naimbento nila. Meron pa. Ito pong si Edison ay naimbento niya ang electric bulb. Dahil po yan sa kanyang napakayamang imagination. At kung titingnan natin, hindi lang po sila, napakarami pa na dahil sa kanilang napakayamang imagination ay nakaimbento ng mga bagay na hindi natin inaasahan na pwede palang mangyari. At yun po ay biyaya ng Diyos or gift na pinagkaloob sa kanila. At kung meron kang ganyang gift, best, gamitin mo yan. Huwag mong hahayaan na ma-stuck lang yan. Dahil lahat tayo ay pinagkalooban ng iba't ibang kaloob, kumbaga iba't ibang kaalaman or kakayanan para makaimbento ng mga bagay-bagay. Ito naman yung sa akin guys. Nangyari pa ito nung time na empleyado pa rin ako sa isang kilalang salon. At nagkaroon din ako ng imagination sa isip ko. At yun nga, pinangarap ko rin na magkaroon ako ng sarili kong salon. At syempre guys, wala namang bayad ang mangarap. So, pwede naman tayong mangarap anytime, di ba? Nung time na yan, habang ako ay nagtatrabaho, palagi kong naiisip yung pangarap na yan. Lagi kong nilalagay sa isip ko, sabi ko, magkakaroon ako ng salon, magkakaroon ako ng salon, at magkakaroon ako ng sarili kong salon. And nung time na yan, tamang-tama naman po na nagtitraining ako sa pananampalataya ko. So, meron isang kasama namin sa church na nagtuturo sa amin kung paano kami manampalataya at maniwala. At ito pong tao na to na nagsishare sa amin ay naging model para sa akin, para gayahin ko siya. Siya po yung ginamit ni Lord na maging kasangkapan para sundan yung kanyang pananampalataya na inaral ko kung paano ba manampalataya. And itong tao po na to ay kilala at siya ay mapapanood ninyo sa YouTube. Ito po ay si Sister Dawn na asawa niya po yung isang pastor ngayon na si Pastor Danny. So kung hahanapin nyo, makikita nyo siya at mapapanood ninyo. So grabe po yung kanyang pananampalataya. Nagkaroon po sila ng problema ng kanyang asawa nung mga panahon na yon na tumagal. Pero grabe talaga yung kanyang faith. At siya yung naging model para sa akin, para sundan yung kanyang pananampalataya. At eto yun guys, dahil sa kanyang pananampalataya, yung kanyang pinaniniwalaan na maging maayos ay totoong nangyari. At yun yung naging testimony niya sa amin na kami yung mga tinuturuan niya. At ayon, doon nabuksan ang aking kaisipan na hindi pala lahat ay iaasa ko sa aking kakayanan. Kundi meron pala tayong Panginoon na pwede tayong isurrender sa Kanya yung ating mga
pinaplano yung ating mga inaasahan. Habang nagtitraining kami about the Word of God at unti-unti ko namang ina-apply yung kanyang mga itinuturo about faith, doon ako naging matatag at malakas at lalong luminaw yung aking mga pangarap, lalong nagkaroon ng buhay. So dati yung mga pangarap ko nung hindi ko kilala si God ay parang patay. Pero nung time na yan, habang tinuturuan niya kami at tinitrain niya kami na manampalataya, ay nabuhay. Nabuhay ang mga pangarap na yan na kung titingnan ko ay napaka-imposible na mangyari. Yun nga guys, habang nag-work ako doon sa salon na yan, habang yung pangarap ko ay hindi ko inaalis sa aking imagination, nakakatawa naman si Lord na para bang lalo niyang binibigyan ako ng pag-asa. So yung mga client, lalong dumadami yung mga hinahandle kong client. And eto pa guys, yung sinusweldo ko dun sa salon, mas malaki pa yung mga tip na binibigay ng mga client. Minsan yung wallet nila, papakita nila sa akin, itataktak nila lahat yun sa harap ko na lahat ng lumabas dun sa wallet nila, ibibigay nila sa akin. So grabe talaga si Lord na habang nangangarap ako, parang sinusuport naman niya yung mga pangarap ko para makaipon ng puhunan na gagamitin ko sa aking salon na pinapangarap. At yun, habang nag-work ako doon, masasabi ko na siksik, liglig at umaapaw yung mga biyaya na araw-araw lagi kong iniisip yung pangarap ko. And ayun nga, nangyayari na. Imbis na i-withdraw ko yung mga sinusweldo ko, ang nangyayari, pinapasok ko pa yung mga kinita ko. Kasi sabi ko nga, pagkakataon ko na to, habang kumikita ako, mag-iipon ako. At tutuparin ko yung mga pangarap ko. Ayun nga guys, nakaipon ang lola mo. And tuloy-tuloy yun. So dumating yung time na meron na at pwede na akong mag-umpisa kahit na small salon na pwede kong pag-umpisahan ng aking mga pangarap. At binigyan talaga ako ni Lord ng pagkakataon na matupad yung pangarap na yan. Yon, nag-umpisa na akong maghanap ng pwesto na pwede akong mag-rent. So dahil kilala ko na si Lord ng mga panahon na yan, so lagi kong isinasangguni sa Kanya yung mga plano ko. And ito yung prayer ko guys, sabi ko, Lord, kung kalooban mo na magtayo na ako ng salon, bigyan mo naman ako ng pwesto na yung malapit lang sa bahay namin para nang sa ganon, hindi ko mapabayaan yung mga anak ko kahit nagninegosyo ako na maasikaso ko pa rin sila kasi nag-aaral pa yung aking mga anak nung mga panahon na yon. At meron akong anak na nasa kinder, so kailangan ko siyang asikasuhin kahit na nag-work ako at hindi ko siya pwedeng pabayaan. So dahil sinasamahan naman ako ni Lord ng mga panahon na yan, eto na guys, isang umaga paglabas ko galing sa bahay namin, tamang-tama, saktong-sakto, may pwesto doon sa kabilang kalye na nakita ko na biglang nakalagay for rent. Sabi ko, praise God, mayroong for rent doon sa malapit. And ayun, kinausap ko agad yung may-ari. Saktong-sakto pala, nung time na yan, yung nagre-rent doon na isang abogado ay umalis. So sabi ko, Lord, ito ba yun? So syempre, tinanong ko na naman si Lord, Lord, kung ito talaga yun, bigyan mo ako ng sign. Ayun, nakipag-deal na naman ako kay Lord. Sabi ko, Lord, pag kinausap ko yung may-ari at pumayag siya sa price na ibibigay ko kasi medyo mataas yung renta, sabi ko, since nag-uumpisa pa lang naman ako, medyo babaan, ganon yung sasabihin ko. Pag ito pumayag, Lord, sabi ko, para sa akin yung pwesto at ito ay kalooban mo. So, ayun nga guys, so pinuntahan ko, kinausap ko yung may-ari. And nakakatuwa talaga si Lord. Parang nandun talaga yung support niya at pumayag yung may-ari. So, ibig sabihin, talagang mag-uumpisa ako ng salon sa lugar na yon. At ayun nga, so pumayag na yung may-ari. So, inayos ko na, pinarenovate ko na yung pwesto, and naghanap na rin ako ng mga staff na makakasama ko dito sa salon kasi hindi ko yan kakayanin kung ako lang. So, ayun, nag-umpisa na po yung renovation ng salon. And syempre, dahil nag-uumpisa ako, kailangan kong i-budget yung aking pang-umpisa. Kumbaga, yung puhunan ko ay binabudget ko na magkasya. Dahil hindi naman ganun kalaki, syempre, inipon ko lang yon at hindi ako mayaman. At eto pa guys, habang nire-renovate yung pwesto na rerentahan ko, merong trials na pumasok sa amin
meron akong isang friend na nagsabi sa akin na meron siyang kilala na gustong parentahan yung kanyang salon. At yung daw salon niya na yan ay kumpleto na. Nandun na yung mga gamit, yung mga nakapix na mirror, may mga upuan. So, ang bibiling ko na lang is yung mga ibang gamit na wala doon. So, nag-isip ngayon ako. Sabi ko, Lord, ano yung pipiliin ko sa dalawa? Nung pinuntahan namin yung pwesto, maganda yung pwesto, pati yung location niya. Kaya lang, malayo siya doon sa bahay na tinitiran namin. So, nalito ako. Bigla akong nalito. Sabi ko, Lord, anong pipiliin ko? Sabi ko ganyan. Tapos, itong pwesto na rerentahan ko ay inuumpisahan na, ginastusan ko na. Inuumpisahan na siyang i-renovate. So, syempre, naglabas na ako ng pera. And then, ayun, kinausap ko na naman si Lord. Sabi ko, Lord, kung alin yung kalooban mo dito, ituro mo naman ako. Kung yung pwesto na yun, na sinasabi ng friend ko, ay hindi makakabuti sa akin at ito talaga yung binigay mo, bigyan mo ng problema para malaman ko na hindi yun para sa akin. At eto na, after mga ilang days, pinakita talaga ni Lord, nagkagulo doon sa pwesto na ino-offer sa akin ng friend ko. Medyo nagkaroon ng basagan ng gamit, ng mga mirror doon sa loob ng pwesto, at may mga pulis na pinalayas talaga yung nagre-rent doon dahil may problema pala yung pwesto na yon, kaya pinaparent sa akin. So, praise God dahil kilala ko na si Lord at lagi akong humihingi ng guidance sa Kanya, kaya si God, ayun, itunuturo naman talaga niya ako kung saan ako nararapat. At yun yung aming deal, yung malapit sa bahay. Kaya naging wais din ako sa pag-iisip na ito yung hiningi ko, kaya ito yung binigay niya. At hindi yung ino-offer ng friend ko. So, ayun, tuloy ang renovation. Medyo nilito lang talaga ako ng pagkakataon na buti na lang, hindi ko pinatulan. At yun, pinagpatuloy nga yung renovation ng salon. So hanggang natapos na, nakahanap na rin ako ng mga staff na makakasama ko. Ayun, nakakatuwa si Lord. Napaka-bless nung inopen na namin yung salon. Ay sobrang blessed at ang daming client na pumapasok. Nabasa ko sa Matthew 21:22 at ito yung sabi, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. At yung pananalig pala ay totoo na mayroong kapangyarihan dahil ito po yung aking pinanghawakan na kumikilos ang Panginoon kung ikaw ay mananampalataya. So yon, nangyari nga dahil yung salon pinangarap ko, naniwala ako, hiningi ko rin sa Panginoon na magkaroon ako. So talaga namang pinokus ko talaga yung sarili ko, inimagine ko na isang araw ay magtatrabaho ako sa sarili kong salon. So nangyari talaga at itong verse na to ay patuloy na pinanghawakan ko. At eto pa yung sabi naman sa Matthew 9:29. Sabi dito, according to your faith, will it be done to you. So pinaniwalaan ko, di ba? Nagpatuloy ako sa aking pananampalataya, sa aking paniniwala na mangyayari yung aking mga pangarap. And dahil doon sa tatag at tibay ng aking paniniwala, kumilos po ang Panginoon. Talagang nangyari po. Kaya, ayun, sobrang napaka-powerful dahil ito pong mga verse na to ay galing sa bibig ng ating Panginoon. At ang mga salitang galing sa ating Panginoon ay tunay na makapangyarihan. So, wala pong imposible sa Kanya dahil siya ay makapangyarihan. Kumbaga, siya ay ang Diyos na walang limitasyon. Lahat ay kaya niya kung mananampalataya tayo sa Kanya na mangyayari ang ating mga inaasahan. So, maging matatag lang tayo sa ating pananampalataya at talagang sasamahan tayo ng mga pangako ng Diyos na mangyari kung ano man yung ating mga inaasahan. At yun nga po, yung salon na dati ay isang pangarap lang, isang imagination lang. At para sa Panginoon ay napakasimple lang nito na pinaniwalaan ko at totoong nangyari dahil naniwala ako na one of these days magkakaroon ako ng salon. Lagi ko yung nilalagay sa isip ko. At ayun nga po, nagkaroon. So nakakatuwa lang kasi sabi ng mga ibang client, nagtataka sila kasi kilala nila ako doon sa lugar namin. Sabi nila sa akin, kasi inisip nila paano ako nagtayo ng sarili kong salon, paano ko ito naitayo. So sa totoo lang, napagkamalan pa nila ako na tumama daw ako sa loto dahil paano ko yun nagawa. So hindi naman nila alam kung paano, and tinatawanan ko na lang sila, natatawa na lang ako sa kanila. So, ganun talaga kasi hindi naman nila alam kung paano nangyari ang lahat. Pero yung iba, na-share ko sa kanila. Lalo na yung makilala nila si Lord, na-share ko yun sa kanila. And, ayun nga, sabi nga
Walang bayad yung pangarap at pwede tayong mangarap. So, umpisa, pangarap lang yan, pero hindi mo alam sa mga susunod, nangyari na pala dahil pinokos mo na mangyari at naniwala ka. So, kung meron tayong mga pangarap, libre lang pong mangarap. So, hindi nyo alam sa mga susunod na araw, yung pangarap ninyo, ayan nasa harap nyo kasi nga naniwala kayo. Well, ang mahalaga lang naman dito is paniwalaan mo yung pangarap mo. Maniwala ka na mangyayari at mangyayari ito. Yun nga yung sabi, di ba? According to your faith, let it be done to you. So yun, paniwalaan mo kung ano yung paniniwalaan mo na yun yung mangyayari sa'yo. At syempre, hindi rin naman po madali yung mga pinagdaanan ko nung panahon na nagtatrabaho ako. So may mga times dyan na yung gabi ay ginagawa kong araw para lang sa pangarap ko. So sabi nga, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Gumawa ka rin para naman pagpalain ni Lord. So marami din namang sakripisyo akong ginawa para mangyari yon. Pero si Lord, nakakatuwa, sinuport niya po yung aking mga pangarap. At nangyari nga, di ba? So wala naman pong imposible sa Panginoon kung paniniwalaan natin na ang isang bagay ay pwedeng maging totoo at pwedeng mangyari. Like yun nga, yung airplane, sino bang makapagsasabi na ang isang bakal ay pwedeng lumipad? Ang bigat-bigat nun. Pero nangyari. So wala naman talagang imposible, di ba? Pinaniwalaan ng nag-imbento na yun ay mangyayari. Kaya nangyari yun. At eto pa, habang nagpapatuloy yung aking salon noong mga panahon na yon. Sa totoo lang, yung budget ko hindi ganun kalaki. Okay, naipagawa. Nakapamili kami ng gamit. Sa totoo lang, sakto-sakto lang halos yung budget ko para doon sa mga pangangailangan ng itatayo ko. And eto na naman, pumasok na naman ako sa Matthew 21:22 na sabi ko, Lord, hinayaan mo na maitayo ko ito. And naniniwala ako na isusupport mo ulit ito dahil ito ay bigay mo, ito ay blessing mo na yung renta ay mababayaran ko, yung mga staff ko ay mapapasweldo ko, and yung mga bills na babayaran ay mababayaran ko. So, mahirap, di ba? Hahakbang ka sa hagdanang walang baitang kasi hindi mo alam kung may papasok na client dyan. Hindi mo alam yung ipang susweldo dahil hindi ko pa hawak ng mga time na yan. So, naniwala na naman po ako na ipoprovide ni Lord yung mga kailangan ng aking salon. Kasi inallowed niya na maitayo ko ito. So, siya rin na magsusustain. So, kailangan kong lakasan yung aking pananampalataya para lang mangyari na naman yung aking mga pangangailangan na ma-provide. And, guess what? Nakakatuwa talaga si Lord. Sa totoo lang, bago dumating yung time ng bayaran, andyan na po yung pambayad ng renta, nandyan na yung pambayad ng mga bills, at nandyan na rin yung pangsweldo ng staff, at sobra-sobra pa. So yun po, nakita ko yung pagkilos talaga ng Panginoon sa mga panahon na yan, na ako po ay totoong naniniwala. And praise God din sa buhay ni Sister Dawn na ginamit niya para maging modelo ko sa aking mga lakbayin sa buhay na nang dahil sa kanya nakita ko yung kanyang mga testimony. Kaya guys, kung meron kang time, panoorin ninyo yung testimony niya. Sobrang nakaka-amaze na sabi ko nga, kahit kalahati lang ng kanyang pananampalataya ay magawa ko. So yun guys, masasabi ko na kailangan talaga lang natin na lakasan yung loob natin. At yun nga, manampalataya tayo sa sinasabi sa atin ng ating Panginoon dahil walang imposible sa Kanya kung maniniwala ka. Sabi nga, ang pananampalataya ay kakambal mo yan. Sasamahan ka niyan kung maniniwala ka talaga. So, kaya guys, kung ikaw meron kang pangarap na gusto mong mangyari, paniwalaan mo lang na mangyayari. And i-work out mo din. Kasi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sabi nga, humihingi ka ng ulan. Tapos, kung talagang naniniwala ka na ang ulan ay babagsak, humihingi ka ng tubig na galing sa ulan, maglagay ka na ng timba. Ibig sabihin, i-ready mo na, i-prepare mo na. Kasi naghihintay ka at naniniwala ka dun sa ulan na hinihingi mo. Ayun, lakasan mo yung loob mo na maniwala ka na uulan, di ba? So, mag-ready ka ng timba, di ba? So, ganun lang guys. So, nakakatuwa lang na pag ikaw ay nananampalataya, totoo talaga, nasasamahan ka ng Diyos at talaga namang kikilos siya sa ayon sa kanyang kalooban. So yun guys, at sana na-inspire ko kayo sa kwento kong ito sa inyo. It's about my faith. At sana kayo rin ay maranasan ninyo yung miracle na kayang ibigay ng Diyos
kung kayo man ay merong mga pangarap sa buhay, so pwede nyong imagine yung sarili ninyo na isang araw matutupad yun at mangyayari. So yan, maraming pong salamat sa inyong panonood at sana na-inspired ko kayo. At kung nagustuhan mo ang video ito, please bigyan mo naman ako ng like and i-share mo na rin sa iba para makatulong din tayo. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod ko pang video na gagawin. Maraming pong salamat sa inyong panonood and always remember that God loves you and have a wonderful day. Bye!